kung saan po ay ating pinapakahayag, no? Ang kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ito ay isang pag-alala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Yesu Cristo na ating Panginoon. At hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Dito rin po ay mahalagang ipinapakita natin na ang ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo bilang Iglesia ay meron pong babala si Apostol Pablo na nagsasabi at nagpapaalala sa atin na ang habag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya. Mariinding pinaalala sa atin ni Apostol Pablo ng habag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat natin itong igalang. At ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Nawang tanong, sino ba ang karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan? Kung ikaw ay tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, kinikilala mo siyang hari ng iyong buhay, kapatid, meron kang karapatan na sumalo sa habag ng ating Panginoon. Kahit hindi ka pa napaumislihan. Sa ating pong paniniwala, ang taong tumanggap na kay Kristo as his personal Savior, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, meron ng karapatan na makibahagi. Nawang tanong, paano po yan, Pastor? Kaya tinanggap ko na si Kristo sa buhay ko, sa puso ko, pero nagkakasala pa rin ako. Dito po papasok yung lumapit tayo sa ating Panginoon. Damas, ang pinakamahalaga, yung ina-acknowledge natin na tayo ay nagkamali, nagkasala sa ating Panginoon. Amen? Dahil habang naririto pa po tayo sa mundo, even you are a Christian, even you receive Jesus Christ as Lord and Savior, mananatili ka pa rin nagkakasala. Magkakasala pa rin po tayo. Subalit ang pinakamahalaga, kilalanin natin yung ating kalagayan sa harap ng Diyos. At hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ito yung dapat natin gawin upang hindi po tayo maparusahan at hindi pa lalong magkasala sa harap ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po dito kailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating patiyak na buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na habag ng ating Panginoon. Mga kapatid, lalo na paalala po sa mga may dalang, mga magulang may dalang paskit, hindi pa po nila naunawaan ang mga bagay na ito. Huwag po natin silang hayaan na kumuha o tumikiman lamang ng mga elemento sapagkat hindi ito nakakabuti sa kanila. Tayo po lahat ay tumayo. And let us bow our head and pray. Father God in heaven, kinikilala namin, Panginoon, na kami ay mga salamat. Nagkakasala kami sa aming isipan, sa aming mga sinasabi, at sa aming mga ginagawa. Sa oras na ito, Panginoon, narito po kami. Nagpapasakop kami sa iyong kalooban. Humihingi po kami, Lord, ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Knowing
na kami po ay nagkakasala sa iyo. At ikaw ang Diyos na banal. Kaya sa oras na ito, Panginoon, amin pong kinikilala ikaw bilang aming Diyos. Bilang Ama na mahabagin sa kanyang mga anak. Lumalapit kayo kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami. At pahintulutan mo po kami, O Diyos, sa mga oras na ito na makibahagi sa banal na habag. Bilang pag-alala sa ginawa ng aming Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo na siya'y namatay, subalit muling nabuhay sa ikatlong araw. At naniniwala rin po kami na ikaw, Panginoong Jesus, ang hari na inaasahan namin darating sa hinaharap. Patuloy po kami umaasa at nagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Balik po tayo umupo. Noong gabi, bago ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus, siya po ay dumampot ng tinapay at ito'y kanyang pinagpasalamat. Pinagpira-piraso ito at sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan. Tuwing kakain kayo nito, alalahanin ninyo ang aking mga sakripisyo, ang aking kamatayan, at ang muling pagkakas. Ganon din po sa saro. Dumampot siya ng saro at sinabi niya ang sarong ito ay simbolo ng aking dugo. Sa tuwing kayo kakain at iinom sa sarong ito, pinaalala ninyo ang aking kamatayan hanggang sa muli ng aking pagkakas. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, manatili po kayo sa inyong kinaupuan habang makakarinig po tayo ng